20 DPWH personnel, 20, and officials ang finalga natin. I will read all their names. Henry Alcantara, Bryce Erickson Hernandez, JP Mendoza, John Michael Camos, Ernesto Galang, Lorenzo Pagtalunan, Norberto Santos, Jaime Hernandez, Flora Lynn Simbulan, Juanito Mendoza, Roberto Roque, Benedict Matawaran, Christina May Pineda, Paul Jason Duya, Merge Haron Laus, Lemuel Efraim Roque, RJ Domasig, Giancarlo Rivera, John Benex Francisco, Jojo Marie Tayaw. So lahat ito, mostly sa district ng Bulacan, pero meron ding mga involved hanggang cashier, kasi yung mga nagpalabas ng mga cheque, ng mga pambayad, dito sa mga contractor, lalo na yung mga ghost projects, ay kasama dito. Meron din po tayong 4 na contractor at 5 tao. St. Timothy Construction Corporation, Miss Maria Roma Angeline Rimando, at ang admitted by herself mismo as beneficial owner, Cesara Rowena Discaya. Wawaw Builders, Mark Alan Arevalo, Sims Construction Trading, Sally Santos, IM Construction Corporation, Robert Imperio. So total of 25 persons and 4 construction companies, no? Ang kasama ng kasong ito. Ito ang mga kaso final natin. Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation through falsification of public documents, and the violation of the Government Procurement Act. Ang malversation po through falsification at ang Anti-Graft Corrupt Practices Act, because they have breached the threshold of more than 8.8 million. Non-bailable po ito. Non-bailable. At ang parusa po nitong lahat ng counts na ito ay life imprisonment. So, uulitin ko ang sinabi ng ating Pangulo, paulit-ulit, simula nung kanyang SONA hanggang sa kanyang napakaraming mga inspection on the ground. Lahat ng kailangang managot, dapat managot. Kahit kilala niya, kaibigan niya, kaalyado niya, lahat dapat managot. Simula pa lang po ito, habang po wala pa ang independent commission na itatayo pa lamang ng ating Pangulo, ang DPWH po muna ang magfa-file ng mga complaint na ito. At marami pa pong mga complaint sa mga susunod na linggo. Per project po ito. 5 project pa lang po ito. No? Nag-gather natin ang ebidensya sa 5 project sa Bulacan. Nitong nakaraang higit 1 linggo pa lang. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng nagtrabaho dito. Hindi halos natulog ng ilang araw na para ma-file itong mga kasong ito. Ang importante pong malaman ng mga kababayan natin na hindi po papayagan ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi managot itong mga taong ito. At uulitin ko, simula pa lang po ito. Marami pa pong ibang kailangang managot at dapat managot sa mga susunod na araw, susunod na linggo, at susunod na buwan. Nakita naman po natin ang galit at sakit na nararamdaman ng ating Pangulo. Halos maiyak na po siya sa galit at sa sakit na naramdaman niya dahil sa mga nakita na rin niya with his own eyes. Nakita niya. Nakausap niya mismo ang mga kababayan nating rinaragasan ng mga baha
sa Bulacan, sa Iloilo, sa Baguio. At sabi nga niya, enough is enough. Kailangan managot na ang mga dapat managot. Maraming salamat po. Sir, for clarification lang, ba't wala si Curly Vizcaya, inaasahan ba na siya Oo. Opo. Kaya po siya wala dito dahil si Sara Diskaya lang po ang umamin under oath sa inquiries sa Senado na siya ang beneficial owner ng St. Timothy. Kaya po, pero wag po tayong mag-aalala, kagaya ng sinabi ko, marami pa to at una pa lang ito. So maghintay na lang po tayo sa mga susunod na kaso. Bakit draft lang at hindi tayo umabot ng plunder? Very fact, kung susumali natin lahat ng mga flood control project na to, billions of pesos. Tama po. Tayo po ay, napakaganda po ng tanong. Tayo po ay kumonsulta sa mga legal luminaries. No? Hindi ko na sasabihin kung sino. At ang sabi po nila, ang kanilang naging suggestion at recommendation is mag-file ng mga kaso na pinakamadaling patunayan given the evidence that we have and pinakamabilis. Kasi sabi po ng Pangulo, kailangan mabilis nang managot ang mga taong ito. At yun po ay inaral ng ating sariling mga abogado at legal team na dinaga natin at nag-agree po ng lahat na ang madaling i-prove at pinakamabilis ay itong mga kasong sinama natin dito. Non-bailable pa rin po ito at life imprisonment pa rin po. Pero siya ay madaling i-prove given the evidence that we have at mas mabilis. Hindi ako abogado, siguro tanungin natin sa iba. So, yun po ang advice ng mga tanyag na abogado, mga legal luminaries, at yun na rin po ang naging agreed strategy ng ating legal team para po mabilis nating mapakulong ang mga taong ito. Tingin ko naman po, yun ang gusto nating mangyari. Hindi humihinto to sa kaso. Ang kailangan, ang kahihinatnan nito ay makulong ang mga dapat makulong sa lalong madaling panahon. Given sa volume of documents na dala-dala ninyo, gaano kayo kakumpiyansa na napakabigat ng kaso nung reklamo na ihihain nyo ngayon dito sa Office of Sabi ng mga abogado natin, open and shut case ang mga ito. Ibig sabihin, madali po itong mag-establish ng probable cause. Naniniwala kami na madaling i-establish ang probable cause at dahil doon, mabilis na maifa-file at mabilis din makakadesisyon ang ating mga korte. Ganun po kakampante ang ating mga abogado dahil sa klarong-klarong ebidensya na nandito sa complaints na ito. Sir, 18 congressmen and senators yung binanggit na Vizcaya Fernandez, hindi ba sila kasama? Wala po tayo doon. Tayo po, kung ano ang ebidensya, doon po tayo papunta. Iiwan na po natin ang mas malawakang investigasyon sa Independent Commission. Tayo po ay nakafocus sa DPWH at sa mga kontratistang nakipagkontrata sa DPWH. Sa pagtingin po ng DPWH, kailan po niyo i-expect na yung mga pangalan ng mga opisyalis ng gobyerno, na mga kongresista, kailan po niyo i-expect na masasampaan na rin? Hindi ko po masasagot yan. Ako po ay nakafocus sa loob ng DPWH at sa mga kakontrata ng DPWH. Dahil yun po lamang ang ating ebidensya. Sir, for just soundbites, after na mabuo yung Independent Commission, anong magiging papel ng DPWH? Tayo po ay magiging resource ng DPWH. Ang DPWH ay magiging resource ng Independent Commission. Kung ano po ang kakailanganin ng mga dokumento, mga testimonya, yan po ay ibibigay natin at full cooperation po ang ibibigay natin sa Independent Commission. The relationship between the Independent Commission, the Ombudsman, which is the constitutional office, so separate from the executive. So yung kung final nyo dito will proceed ahead of what's going to be found out. Opo, mauuna na po ito. Tapos yung pag may fact finding you said before, yung Independent Commission. So whatever comes out from there,
will be given freedom. I would assume, ganun din ang mangyayari. Naman yung sabi ni Presidente, kahit nakilala niya, Mm. anong nasa radar screen ng ganung statement? When you say kahit kakilala, sino ba? Mga political friends? Or... Ang sinasabi lang ng Pangulo, simple lang, wala siyang sasantuhin dito. Wala siyang sasantuhin. At wala tayong sasantuhin. Sir, do we expect, kasi sabi niya sir, DPWH lang yung sa NBN. So do we expect at least bigger fish na like umabot sa levels? You said, Secretary... Kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, doon tayo pupunta. Kung saan tayo dadalhin ng ebidensya. So possible, sir, na Definitely. Kung saan tayo dadalhin ng ebidensya. This includes former Secretary Manny Bodoan because he eventually requested to issue an elbow against the former Secretary. Dahil siya po ay nabanggit. Kailangan po consistent tayo. Sinabi ko po yun kahapon na last week sinabi ko kailangan pag meron nabanggit na kasama sa loob ng DPWH at sa mga kontratista na involved sa DPWH, kailangan po nating maging consistent at nagiging consistent lang po tayo. possible din sir, na yung mga contractors na yun, pwede pang mauli sila in the succeeding cases na pwede yung i-file in the coming months, weeks. Opo. Sekretary, ito bang mga kinasyo nyo, ito nga, involved sa flood control ay nasa Goose Project? Opo. Curious lang ako, yung circumstance, kasi ang sinasabi natin, yung corruption is very widespread, lahat na ambunan. You mentioned cashier, can you maybe circumstances ng ito yung nagbibigay sa mga community? Halimbawa, yung project na binisita ni Pangulo sa Baliwag, yung SIMS. Walang project. Di ba? Nakita naman natin lahat yun. Nakita ng Pangulo mismo, nandun siya. Nakita ng taong bayan, walang project. Pero, merong acceptance ng proyekto. Pinirmahan itong mga taong to. Ng mga district engineer, assistant district engineer, mga project engineer. Pero, pinakita din ng Pangulo, may resibo na bayaran ang SIMS trading. So, may nag-issue, may mga nag-authorize ng pagbayad doon. Lahat yon kailangan managot. May mga ebidensya pa ho ba kayo, Secretary, na inaasahan pero wala pa ho sa inyo? Tuloy-tuloy naman po ang pag-gather natin ng ebidensya. Speaking on the part of DPWH, lahat ng mga dokumento na hawak ng agency ay nakita na ho. Hindi pa. Dami dokumento niyan. 10 araw pa lang kami dito. Ang dami nito. Secretary, after Bulacan, first district engineering office, what's next? Iisa-isain po natin itong mga nakikita natin at meron tayong klarong ebidensya. Importante dito, aparte dito sa mga kasong fina-file natin, ang mensaheng pinapadala ng Pangulo sa mga kawani ng DPWH, sa mga kontratista sa DPWH, hindi namin kayo titigilan. The people deserve justice. Pera ng tao to. Nakita naman natin yung lantarang pagpapakita nitong mga taong to nung ninakaw nilang pera sa taong bayan. Kotse, bahay, kasino. Isipin mo yun? Pera ng taong bayan, ganun na nga kadaling ipatalo sa kasino. Daang milyon. Kung hindi ka ba naman talaga manggigigil dito sa mga taong to. At ito na ang simula. Secretary, you've been to Nauhan, Mindoro, but hindi pa sila kasama. Hindi pa po. Bulacan pa lang ito. Sir, dadaan pa po yun sa preliminary investigation? Dadaan po ito sa proseso ng ombudsman. Sir, for soundbite ulit, yung tungkol sa hindi mo na magsusot ng mga uniform, ng mga DPWH officials. Bakit po? Alam nyo, nakakaawa po ang ating nakararaming, honest, hardworking, matitinong empleyado ng DPWH. Ako po, awang-awa po ako sa kanila. Dahil, wala po silang kinalaman sa mga ganito. Pero dahil po sa kasamaan at kasakiman nitong mga taong ito, nadadamay po sila. At nakakaawa po na minsan nakukutsa sila, nahaharas sila pag sumasakay sila sa jeep, sa bus, sa MRT. So kaya po ginawa na po natin to dahil nag-request po ang union ng DPWH at siguro po tama naman po
na gawin natin ito kasi kawawa po talaga sila. Indefinite. Nakakaawa. At ng ibang mga empleyado. Ayoko nang puntahan yung mga detalye nga. Basta, at nanawagan po ako sa mga kababayan natin. Hindi naman po porket naka-DPWH uniform, magnanakaw, masamang tao. Marami po dito, higit na kararami, maayos po to. Nakakaawa naman po sila. Huwag naman pa tayong humusga lamang dahil taga-DPWH. Kumusta po yung kooperasyon ng mga empleyado, official man o ordinaryo dun sa pagbibigay mo ng mga evidence? Okay naman po. Pero marami pa po tayong kinakausap at ginagawa. Pero tuloy-tuloy lang po tayo. Sekretary ninyo ay naisang paghuhuli yung kaso dito sa Ombudsman. Gaano kabilis siya apelo? Gaano sila kabilis mahuli at makukulong? Kailangan pong dumaan sa proseso. May proseso po tayo ng hustisya sa Pilipinas. Pabayaan po nating dumaan sa proseso niya. Pero, ang importante, ito na ho ang first step para managot lahat ng dapat managot. Meron. Marami dito, nasa loob pa. Kaya po ito, we will already start the process of dismissal. Ulitin ko, dalawang gagawin natin lagi. Pag meron tayo nahuhuli, dismiss, may kaso. Ganun na kasimple. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Ilan na bang na-dismiss dito? Majority of the 20. Kasi yung parang naman sila Alcantara, Hernandez, Mendoza ang nadidismiss eh. Pero yung iba, in the process now of dismissal. Kasama po ba na may prayer for preventive suspension tungkol sa mga hindi pa? Hindi na ako pupunta sa preventive suspension dito. Dismissal na taagad to. Sir, Bulacan First District to, anong end goal natin? Nationwide? Wherever it takes us. Pwede siyang umabot kahit until next year na magpasyon. Wherever it takes us. And kung kailangan gaano katagal. Pero kaya nga, napakaganda ng wisdom ng Pangulo na may independent commission. Kasi as DPWH, hindi ko trabaho magganito. Ang primary trabaho ng DPWH, mag-ayos, gumawa ng kalye. At gumawa ng totoong flood control. Yun ang trabaho talaga ng DPWH. Kaya tama po talaga ang ginawa ng Pangulo na magtayo ng independent commission. Kasi kailangan po talaga managot. Kaya lang, wala po tayong choice. Kailangan pong may umaksyon ng mabilis kasi yun ang direktiba ng ating Pangulo. Kasi once meron Si Senator Lacson said na nag-forward na ng evidence. Did it form part of this case? Or May iba po, pero may iba po, marami po doon sa mga susunod pang kaso. Pero may iba na pong nakuha tayo kay Senator Ping na nasama na dito. covering what from? Bulacan for this and meron pang mga iba. And then he also said that once a complaint is filed, you can trigger the AMLAC to freeze the assets in those. So you're hoping that these individuals, yung mga assets na Abangan po natin yung mga susunod nating gagawin. Pero tama po si Senator Ping Lacson. Kasi ang importante dito, hindi lang makulong itong mga taong to. Ang importante dito, maibalik ang pera ng tao. Daang milyon to, kailangan maibalik to. At kailangan, lalo na itong mga contractor na to, kailangan ibalik yung pera ng tao dito. Hahabulin natin to. do you need to ask the AMLAC or can AMLAC act on its own based on what they saw? Hintayin po natin ang mga susunod namin gagawin. Sir, other topic lang, humiling kayo sa House na tulong sa budget presentation. Oo. Bakit? Ang dami. Ang haba, ang dami. So, humingigan tayo ng weekend itong parating na Sabado at Linggo para makapagtrabaho. Pero kampante naman tayo na masasubmit natin sa Lunes. At nagpapasalamat po tayo kay Chairperson Mika Swansing at sa buong Committee on Appropriations na tayo'y pinagbigyan sa ating additional 2-day request. Balik, kailan na po yung target? Lunes po. Sir, once may independent commission na, sila lang magpa-file ng kaso sa Ombudsman, give way na po kayo? Tingin ko po, ganun po yun. Kasi kami po ay magbibigay na nga at magko-cooperate sa kanila. So even DPWH officials sa kanila na po?
Opo, opo. Pero hindi ko pwedeng pangunahan, no? Hindi pa natin nakikita kung ano yung powers ng Independent Commission. So hintayin na lang po natin. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe for the latest hot news of the press.